Nagmandato na ang World Boxing Council na sina Mark Magsayo at Eduardo Rocky Hernandez na simula ng negosasyon para sa Junior Lightweight Elimination Bout. Ang liham ng WBC ay may petsang March 10 at naka-address kay Eddie Hearn ng Matchroom Boxing na nag-promote kay Hernandez at Tom Brown na co-promoter ni Magsayo sa pamamagitan ng mga kaganapan ng Premier Boxing Champions kasama ang Manny Pacquiao Promotions. Ang magkabilang panig ay may hanggang April 6 upang mabot ang isang kasunduan para sa laban na magtatakda ng mandatory challenger para kay O'Shaquie Foster. Si Foster ay nasa kanyang ikalawang paghahari ng titulo matapos salunin si Robson Conceição sa kanilang rematch noong Nobyembre. Kung hindi mabot ang isang deal bago ang April 6 ay isang first bid ay gaganapin sa parehong araw. Ang co-promoter ni Magsayo na si Sean Gibbons ay nagsabi na ang mga negosasyon ay isinagawa na ng PBC at Matchroom upang isagawa ang laban sa Hunyo, alinman sa isang PBC o Matchroom card sa isang lugar sa continental ng Estados Unidos. I love the matchup. I love the styles. I think it's Hunyo Seha 2.0. Yan ang saad ni Gibbons. Ang laban na paparating ay parang Magsayo's come from behind knockout win over Seha sa taong 2021. At ayon pa ni Gibbons na si Magsayo ay too fast, too quick, too much power at napakaganda makipagbakbakan. Habang itong si Rocky Hernandez naman ay nakikita niya na isang puncher din, isang delikado na boksingero para kay Magsayo. Nakikita niya na ang laban nila ni Magsayo at Hernandez ay yung tipong laban na dapat talagang mapanood. Ito ang uri ng laban na pwedeng maglagay pa lalo kay Magsayo na mas lalo pang mangingibabaw. Si Magsayo ngayon ay may 27 wins, 2 losses at 18 knockouts at siya ay dating WBC featherweight title holder na nanalo ng belt mula kay Gary Russell Jr. noong taong 2022. Siya ay nanalo ng 3 sunod-sunod mula ng makaranas ng back-to-back na pagkatalo kay Ray Vargas noong 2022 at Brandon Figueroa noong 2023 at sa nakarang taon sa Disyembre, ninockout niya itong si Brian Mercado. Ayon pa kay Gibbons, nilabanan ni Magsayo ang mga pinakamahirap at pinakamagaling na mga boksingero kaya siya ay nanalo, natalo at nawala ang kanyang titulo. Ang pagkapanalo ni Magsayo laban kay Gary Russell Jr. pagtanggol nito laban sa napaka-miserableng kalaban na kakalabanin na si Ray Vargas pagkatapos ay nanatili sa 126 pounds laban niyan kay Brandon Figueroa sa isang napakadikit na laban. At ayon pa sa sinabi ni Gibbons kay Lance Pugmire ng boxing scene, talagang drain na drain si Magsayo sa featherweight. Kaya ngayon, umabot na si Magsayo sa 130 pounds para makakuha ng ilang mga magagandang panalo. Nakatira ngayon si Magsayo sa Southern California kung saan nagsanay siya sa ilalim ni Marvin Zamudio. Si Hernandez ngayon mga kwento ay may kartada na 37 wins, 2 losses at meron siyang 32 knockouts. Siya isang Meksikano na kung saan nakaharapman niya itong si Foster para sa WBC Junior Lightweight title. Nangunguna siya ng malaki sa 2 sa 3 mga scorecards bago siya winasak ni Foster pagsapit ng 12 round ng kanilang bakbakan noong October 2023. Mga kakwento, 3 sunod na panalo ang nakuha ni Hernandez mula nung natalo siya ni Foster, kabilang ang unanimous decision win laban niyan kay Rene Teales Giron noong nakarang buwan sa Canada. Kaya harapin si Magsayo ay napakaganda, bakbakan ng mga knockout artists ang paparating na laban nila. Kaya good luck Magnifico sa paparating na laban mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kevin Agliday, kay kwentong Joel Curachaya, kay kwentong Reynald Solito, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.